Naghahanap ka pa rin ba ng paraan para manatili sa'yo yung taong mahal mo? Yung tipong hindi niya maisip na iwan ka, hindi niya maisip na layuan ka, hindi niya maisip na saktan. If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa. Dahil dito kapatid, pag-uusapan natin yung 5 bagay kapatid na makakatulong sa'yo at kayang-kaya mong gawin para manatili sa'yo yung taong mahal mo. Interesado ka malaman kung ano-ano ito? Tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Optimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. Maaring nasa sa kanila kung pipiliin nilang umalis sa tabi mo o layuan ka o maghanap ng iba, di ba? Pero palaging nasa sa atin kung paano natin mako-convince yung mga taong mahal natin na manatili sa tabi natin, di ba? Yung mga simple actions, simple ways na pwede natin gawin, makakatulong na para hindi mawala yung focus niya sa'yo. Hindi, nasa sa'yo lang at mananatili siya sa tabi mo. Ito yung mga simpleng bagay na garantisadong makakatulong sa'yo para mapanatili yung taong mahal mo sa tabi mo. Una, learn to listen. Sobrang basic, sobrang daling gawin, di ba? Kayang-kaya ng kahit na sino to. Ang kailangan mo lang gawin, tumahimik, pakinggan kung ano yung sitwasyon niya, pakinggan kung ano yung sinasabi niya, pakinggan yung taong mahal mo, di ba? Hindi mo na kailangan ng bonggang bagay o regalo para manatili siya sa tabi mo. Ang kailangan mo lang gawin, makinig, di ba? Makinig sa hinanakit niya, makinig sa mga desisyon niya, makinig sa mga sasabihin niya, di ba? Kapag natutunan mo to kapatid, nagawa mo to sa relasyon na meron kayo, garantisadong magtatagal yung pagsasama niyo. Garantisadong hindi yan maghahanap ng iba dahil may taong handang makinig sa kanya. Ikalawa, magdesisyon kayo ng magkasama. Kadalasan kapatid kapag tungkol sa isang relasyon yung pagdidesisyonan mo ng mag-isa, ang nangyayari imbis na mapabuti na papasama, di ba? Imbis na maging okay, nagiging hindi okay, di ba? Pinagsama kayo ng nasa taas kapatid para maging smooth at maayos yung relasyon yung dalawa. Para kapag nahihirapan ka, may tutulong sa'yo para ma-uplift yung soul mo, maging okay ka, maging maayos yung daan na tatahakin mo. At ganun din naman siya. Kaya binigay ka sa kanya ay dahil tutulungan mo yung mga missing links niya o yung mga bagay na hindi niya kayang gawin. Nandun ka para pumuno ng mga pagkukulang, di ba? So para maging maayos yung pagsasama, manatili sa'yo yung partner mo, lahat ng bagay na kailangan ng approval niya o ng desisyon niya, dalawa niyong pagdesisyonan, magkasama niyong iresolba, magkasama niyong lagpasan. Okay? Ikatlo, put your relationship first. Kapatid, pinili mo yung pagre-relasyon di ba? Hindi naman ipinilit sa'yo yan. So kung gusto mo manatili sa'yo yung taong mahal mo, gusto mo magtagal yung pagsasama nyo, unahin nyo yung pagsasama nyo, di ba? Unahin mo yung partner mo para ma-feel ng bawat isa na priority ang isa't isa. Ika-4, always take care of yourself. Yan yung mga nakakalimutan nating bagay. Alagaan yung sarili natin. Sa sobrang pag-aalaga natin sa kanila, nakakalimutan na natin yung sarili natin. Bigyan ng atensyon, bigyan ng panahon, bigyan ng pag-aalaga, di ba? Kaya ang epekto, napapabayaan na natin yung sarili natin na hindi tayo maging best version ng sarili natin. Kaya rin tayo nai-stress sa araw-araw sa pagtingin natin sa salamin ay dahil kagagawan din natin dahil di natin binibigyan ng atensyon yung sarili natin. Kaya tayo nai-insecure sa iba ay dahil hindi natin naalagaan yung sarili natin, di ba? So, kung unti-unti mong baguhin yung lifestyle mo, baguhin yung nasa isip mo, yung routine mo, di ba? Patungo sa best version ng sarili mo, patungo sa pag-aalaga, sa pagkatao mo, sa sarili mo. Then kapatid, mas mapapansin niya ng mga taong nasa paligid mo at mas pipiliin at mananatili sila sa'yo. Ika-5, learn to say sorry. Ito ang usually nakakalimutan natin gawin sa sobrang dami ng problemang dumaraan sa buhay natin at sa sobrang bigat ng mga ito, di ba? Ang paghingi ng tawad, even though alam natin na tayo yung may mali, tayo may kasalanan, tayo yung gumawa ng mistake, di ba? Sa totoo lang, nakaka-hurt nga ng ego yung paghingi ng sorry sa pagkakamaling nagawa natin. Pero dito magiging maayos at matatag yung pagsasama yung dalawa. Sa paghingi ng sorry sa mga bagay-bagay na alam mo, accountable ka. Hindi ka lang nag-grow pa yung relasyon nyo at mas tumatagal pa ang pagsasama.
I hope nabigyan ko kayo ng enlightenment, idea, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng ideas, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, tulong na rin ako sa kanila, sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat sa palagian yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.